Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Facto, shoutout kay Renante Baliad. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Matapos pakinggan ang mga salita ni Fumang at iugnay ang posibilidad, unti-unting nabigla ang ekspresyon ni Ivory. Bagamat naramdaman niya na ang bagay na ito ay isang pabula, dahil ang angkan ng pamilyang Fu ay palaging patriarch sa ganitong paraan, walang posibilidad na agawin ang trono. Bawat kapalit ng Lulan Pavilion ay hindi pinapayagang umalis sa pavilion sa buong buhay niya, kaya sa pananaw ni Ivory, walang tukso para sa kanila na gawin ang ganoong bagay. Ngunit ang mga salita ni Fumang ay napakamakatwiran. Si Fumang ay nakulong sa Tianlao sa simula, ngunit hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Fu Tian. Isa pa, kung talagang nakagawa ng pinsala si Fumang sa interes ng kanyang pamilya, dapat na siyang mamatay kaysa makulong sa Tianlao. Ang dahilan ay, tulad ng sinabi ni Fumang, dapat siyang mamatay sa sementeryo ng patriarka. Kung totoo ang lahat ng ito, si Fu Tian ang magiging pinakamalaking rebelde sa kasaysayan ni Fu, dahil ipinakulong niya ang tunay na patriarch. Huminga ng malalim si Ivory at sinabi kay Fumang, kumbaga, lahat ng ito ay totoo, kunwari naniniwala ako sa iyo, ngunit ang kwento ng Lulan Pavilion ay hindi maipaliwanag pagkatapos ng lahat. Hindi ko maisip kung paano binili ni Fu Tian ang Fu mo. Panipi, napabuntong hininga si Fumang at sinabing, nakulong ako dito at hindi nakikita ang araw. Ito rin ang pinaka-iniisip ko. May naiisip ka bang posibilidad? Hindi na makapaghintay si Ivory na magtanong, kung may paraan para ipaliwanag ang bagay na ito, kung gayon ang mga salita ni Fumang ay magiging mas kapanipaniwala. Walang kamalay-malay na umiling si Fumang. Malakas ang partikularidad ng Lulan Pavilion, masasabing independent sa mundo, hindi maisip kung anong klaseng bagay ang maaari nilang matukso. Kaya pagkatapos ng maraming taon, si Fumang ay wala pa ring ideya. Hindi ko alam, at kahit nagawin ko, ito ay walang silbi, sabi ni Fumang. Paano ito magiging walang silbi? Kung alam mo ang totoo, maaari mong ibagsak si Fu Tian. Malamig na sinabi ni Ivory na ang pag-uugali ni Fu Tian ay pag-uugali ng isang taksil. Siya ang pinakamalaking sinungaling sa pamilya ni Fu at dapat na parusahan ng mas seryoso. Para ibagsak si Fu Tian. Hindi napigilan ni Fumang ang pagtawa at sinabing, batang babae, alam mo ba na ito ang kulungan ng langit? Alam mo ba na ito ay 100 metro ang layo mula sa lupa, at mayroong are na pagpapala? Walang makakatulong sa atin. At ang kulungang bakal sa paligid mo ay dulot ng malamig na bakal sa loob ng 10,000 taon maliban kung ito ang tunay na Diyos, walang sino man ang makakasira nito. Si Ivory ay parang bola na nagpakawala ng singaw. Sa katunayan, kahit na alam nila kung ano ang talagang gusto nilang gawin, kung hindi sila makaalis sa piitan, ang sikreto ay babalik sa alabok, at walang makakaalam ng katotohanan. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na si Fu Tian ay ganoong tao at nakuha ang posisyon ng patriarka sa ganitong paraan. Walang magawang sinabi ni Ivory na halos maniwala siya sa mga salita ni Fumang ngayon. Mula bata pa siya, akala niya mas magaling siya sa akin, kaya naman buong tibay ang paniniwala niya na ang posisyon ng patriarch ay babagsak sa kanya, at ang layunin niya mula pagkabata ay maging isang mabuting patriarch, kaya nang malaman niya na ang patriarch ay ako, susubukan niya ang lahat ng paraan para sirain ito. Pagkatapos ng isang pause, biglang tinanong ni Fumang si Ivory, sabihin mo sa akin, naabot na ba ang kanyang layunin? Mabuting patriarch, hinamak ni Ivory na ngumiti.
Kung ang tagumpay ni Fu Tian ay hinuhusgahan ng pagunlad ng kanyang pamilya, siya ay isang basura, dahil ang pamilya ni Fu ay walang tunay na Diyos ngayon, at ang kanyang posisyon ay nasa panganib. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, hindi maaaring linangin ni Fu Tian ang susunod na tunay na Diyos. Sa madaling salita, ang kinabukasan ng pamilyang Fu ay malamang na mahulog mula sa tatlong pinakamataas na pamilya. Patay na ang tunay na diwa ng palso ni Fu. Sabi ni Ivory. Bagamat hindi nakita ni Fu Mang ang araw sa piitan, tila hindi siya masyadong naaksidente tungkol dito. Mahinahon niyang sinabi, halos kapareho ito ng araw na kinalkula ko, ngunit dapat ay natagpuan niya ang tunay na Diyos at tao na pipiliin. Ang tunay na Diyos na pinili niya ay hindi pa ipinanganak. Sabi ni Ivory. Nang marinig ito ni Fu Mang, agad niyang naunawaan ang dahilan kung bakit makukulong si Ivory sa kulungan. Pinasan mo ang kinabukasan ng palso ni Fu, bakit hindi mo pakinggan ang ayos ng palso ni Fu? Hindi maintindihan ni Fu Mang. Hindi niya maintindihan kung bakit mas gugustuhin ni Ivory na makulong sa kulungan kaysa magkaroon ng tunay na Diyos. Kasi ang lalaking gusto niyang pakasalan ko ay hindi ko gusto, at nakapag-asawa na ako ng ibang tao at may anak na. Sinabi ni Ivory, sa oras na ito ay hindi maiwasang isipin ang Aaron at Hanayan. Malayo ang Aaron sa mundo ng Xuanyuan. Sa oras na ito, ayaw ni Ivory na makarating ang Aaron sa lahat ng direksyon, dahil sa Xuanyuan world lang siya, ligtas siya, at hindi nangangahas si Fu Tian na saktan siya ng madali. Ngunit kapag dumating na siya sa mundo, hindi na siya pababayaan ni Fu Tian. Para kay Hanayan, bumalik si Ivory sa palso ni Fu at naramdaman na niya ito sa sarili niyang lakas, ngunit walang hininga ni Hanayan sa palso ni Fu. Sa pag-iisip nito, tinanong ni Ivory si Fu Mang, kung gusto mong pigilan ang isang tao, kung ang taong iyon ay wala sa Tianlong, aling lugar ang mas angkop at hindi makikita? Ibig mong sabihin may ganoong lugar sa palso ni Fu? Tanong ni Fu Mang. Oo, seryoso itong pinag-isipan ni Fu Mang. Bukod sa kulungan sa langit, walang maraming mga ipinagbabawal na lugar para sa Fushi, at kakaunti ang mga lugar kung saan maaaring makulong ang mga tao. Kung ako iyon, ikukulong siya sa sementeryo ng patriarka, na isang lugar na walang makakaalam, sabi ni Fu Mang. Pumalakpak ang puso ni Ivory. Kung gayon, ang pagkabata ni Hanayan ay naging isang bangungot. Upang malaman ang sementeryo ng patriarch, walang iba kundi mga buto, na magdudulot ng maraming psikolohikal na takot para sa isang bata, ang iyong anak na babae ay nahuli ni Fu Tian. Tinanong ni Fu Mang si Ivory, dahil nabanggit ni Ivory na siya ay may anak na babae, at tinanong niya kung saan pa ikukulong ang mga tao, kaya madaling nahulaan ni Fu Mang kung bakit nagtanong si Ivory, hindi pa ako sigurado, ngunit hindi ko maisip kahit sino pa ang gagawa nito maliban sa pagtulong sa langit, sabi ni Ivory, ang kanyang kasuklam-suklam na paraan ay lumalabas ng walang katapusan, hanggat maaari niyang makamit ang layunin, hindi niya alintana kung ang paraan ay maluwalhati o hindi. Galit na sinabi ni Fu Mang na dahil sa kasuklam-suklam na paraan ni Fu Tian kaya nabawasan siya sa sitwasyon ngayon, sa tingin mo ba ay papatayin niya siya? Maingat na tanong ni Ivory, ito ang resulta na pinakaayaw niyang isipin, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, si Hanayan ay ipinanganak sa kanya at Aaron, na hindi magandang bagay para kay Fu Tian, kung gusto ka pa niyang gamitin sa isang bagay, hindi siya papatay ng mga tao, dahil hahawakan niya ang mga kapaki-pakinabang na chip sa kanyang kamay, hanggang sa dulo. Panipi, ang mga salita ni Fu Mang ay nagpagan ng pakiramdam ni Ivory. Hanggat hindi pa napatay si Hanayan, may pagkakataon pa rin siyang iligtas si Hanayan. Ngunit pagkatapos ay binuhusan ni Fu Mang ng malamig na tubig si Ivory. May karapatan ka pa bang mag-alala sa kaligtasan ng iba? Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, sabi ni Fu Mang. Biglang nasaraan ng loob si Ivory, hindi makaalis sa kulungan, kahit nabuhay pa si Hanayan, isa lang itong sakit. At kung gustong umalis ni Ivory, isa lang ang paraan, iyon ay ang pagsang-ayon sa kahilingan ni Fu Tian. Ngunit para kay Ivory, ito ay isang seryosong pagtataksil sa Aaron, na talagang hindi niya magagawa at hindi matanggap. Little girl, tiisin mo muna, baka makaganti ka. Kung tuluyan kang makulong dito, mawawalan ng saysay ang lahat.
Pinaalalahanan ni Fu Mang si Su Yingxia na ang potensyal na kahulugan ng mga salitang ito ay hayaang sumang-ayon si Ivory sa kahilingan ni Fu Tian. Hindi malay ni Ivory na umiling, na hindi niya matanggap, dahil ang pagtataksil sa Aaron ay katumbas ng pagtataksil sa kanyang paniniwala sa buhay, kaya kahit na malaya siyang mamuhay, hindi ito ang gusto ni Ivory. Siguro, darating siya para iligtas ako. Sabi ni Ivory. Siya. Tanong ni Fu Mang. Siya ay mula sa asol na mundo. Sabi ni Ivory. Sandaling natigilan si Fu Mang, at saka tumawa ng malakas, kaya't umalangaw-ngaw ang tawa niya sa buong kulungan. Ketawa-tawa sa sukdulan, inaasahan mo pang isang tao mula sa asol na mundo ang magliligtas sa iyo. Ipinahayag ni Fu Mang ang kanyang paghamak ng walang pag-aalinlangan. Sa mata ng sino man sa mundo, ang asol na mundo ay isang mundo ng basura, at paanong ang taong ipinanganak sa mundong iyon ay magiging kalaban ng pamilya ni Fu. Naniniwala ako sa kanya, matigas na sabi ni Ivory. Naniniwala din ako na mamamatay siya sa kamay ni Fu Tian sa isang napaka-tragic na paraan. Sinabi ni Fu Mang na kahit na hindi siya sumang-ayon kay Fu Tian, hindi niya naisip na ang isang pag-aaksaya lamang ng asol na mundo ay makakaharap kay Fu Tian, na isang malaking biro. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Fu Mang, marahil, nagpadala si Fu Tian ng mga tao sa asol na mundo, at hindi nagtagal ang kanyang buhay. Nasa Xuanyuan World siya. Hindi pa siya kayang harapin ni Fu Tian. Sabi ni Ivory. Ito ay isang magandang bagay. Ang mundo ng Xuanyuan ay nilikha ng tunay na Diyos sa tuktok ng asol na bundok. Hindi kailanman nang ahas si Fu Tian na gumawa ng gulo sa mundo ng Xuanyuan. May liligtas man niya ang kanyang buhay, ngunit mas mabuting manatili siya sa Xuanyuan mundo sa buong buhay niya, prangkang sabi ni Fu Mang. Alam din ni Ivory ang malaking agwat sa pagitan ng Aaron at Fu Shi, ngunit hindi kailanman bumaba ang kanyang kumpiyansa sa Aaron. Naniniwala siyang magagawa ni Aaron ang anumang gusto niyang gawin. Minsan, ngayon at sa hinaharap, you can't trust anyone. I advise you to give up this idea. Sa pamamagitan lamang ng pangakong tutulungan mo ang langit makikita mo muli ang liwanag, magiliw na sabi ni Fu Mang. Hindi, imposible. Sinabi ni Ivory tone firm, gusto niyang ipagkanulo niya ang Aaron, mas gugustuhin niyang mamatay. Kahit na ang buong mundo ay hindi naniniwala sa Aaron, Ivory ay hindi kailanman magdududa sa Aaron. Xuanyuan Mundo, mga sinaunang lugar ng digmaan. Nakaupo si Aaron sa tuktok ng isang tigang na bundok na nakakross ang mga tuhod. Ang tigang na bundok ay kulay abo at itim, na walang nakikitang mga halaman at mga nilalang. Ito ay ganap na walang buhay, tulad ng tuktok ng impyerno, na walang anumang sigla. Sa oras na ito, nagbabadya ang marka ng palakol ni Aaron sa kanyang noo, na parabang siya ay patuloy na tumatalo, at ang pagbabago-bago ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay napakalakas din. Ang sariling pakiramdam ng Aaron, na parang may kapangyarihan sa pagbabago, tulad ng pagpisa ng mga manok sa pangkalahatan, ay masisira ang shell. Nang siya ay dumating sa lugar na ito na may tracks, raksayon ng lakas, ang Aaron ay nabura ng isang puwersa, hanggang ngayon ay nakaupo, ay isang buong buwan. At ipinikit ang kanyang mga mata, hindi niya napansin, isang maliit na puting illusory figure, na nakaupo sa tabi niya. Ang imahe ng katawan na iyon ay parang multo, at may tiyak na kamalayan. Paminsan-minsan, tinitingnan ko ang Aaron, na parabang tinitingnan ko ang estado ng Aaron. Oo, umiiling siya at minsan ay tumatango sa Aaron. Walang nakakaalam kung sino siya o kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkaraan ng isa pang buwan, ang marka ng palakol sa noo ni Aaron ay ganap na naging ginto, at nararamdaman niya ang pagdagsa ng enerhiya sa kanyang katawan at naging isang gintong entidad. Iba ito sa ilusyon na kapangyarihan ng nakaraan. Ang ginintoang entity ay nagpapalakas sa Aaron. Biglang nagmulat ng mata si Aaron. Dalawang gintong on ang bumaril sa kalangitan, at ang malakas na hininga ay halos tanggayan ang buong sinaunang larangan ng digmaan sa isang iglap. Hanggang sa hilaga, si Linlong, na maingat pa rin, ay nakakaramdam ng panginginig dahil sa puwersang ito at walang kamalay-malay na gumagapang sa lupa. Tila sa ganitong paraan niya ipinapahayag ang kanyang pinakamataas na paggalang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.